Hello. Magandang hapon po. Welcome po sa Phil and Said. Are we ready to praise God tonight? Yes. Magpalakapakan po tayo para sa ating Panginoon. Yes, amen. Bago po ang lahat, I wanted to greet yung mga viewers natin sa stream at kahit saan man sa Pilipinas, Australia o sa buong mundo. Lahat po kayo ay welcome po sa aming service for tonight. And join po kayo sa aming pagse-celebrate po ng how we could able to praise God and how to be joyful sa Kanya. Be grateful sa lahat ng oras. Bago po ang lahat, tayo po ay tumayo at tayo po ay mag-greet. I-greet po natin ang bawat isa. And magsaya tayo tonight. Samahan niyo po kami sa aming pag-aawit tonight. Papuri para sa ating Panginoon. Itataas natin ang kanyang pangalan. Pangalan lamang niya ang ating pupurihin because He is good. He is endure forever sa ating buhay. And salamat o Lord sa oras na to. Salamat sa bilang ng mga miyembro natin na magpupuri sa iyong pangalan o Lord. And kayo po lahat sa live stream, join us to sing. I praise in the valley, praise on the mountain, yeah. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, praise when surrounded. 'Cause praise in the water, my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Come on, church! Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it. Praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. I praise when something is more than a sound. I praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. I praise 'cause you're sovereign. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you are. Praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Sabay-sabay po tayo. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise
my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. My God is alive. Come on, church. How could I keep it inside? Hey. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise Praise the Lord. I won't be oh my quiet. soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it I won't be inside? quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep Sabay-sabay it po tayo. inside? Praise the Lord, oh my soul. Let everything that is breath, praise the Lord. Praise the Lord, church. Let everything that is breath, praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is breath, praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is breath, praise the Lord. Praise the Lord. Woo! Yay! Good evening, church. I hope you guys have had a blessed week. I want you guys to tell the person to your left and right, I hope you have had a great week. Great week. Awesome. So, announcements. First up, we have our Connect group coming up for North, Southwest, and our young adults. So I hope you guys can come and join then. Next one. We have our annual 12th anniversary for the church on the 19th of October at 4 p.m. I hope you guys can go there. Is there anything else going on? No more announcements. That's awesome. I hope you guys can keep this up. Keep the energy. First up, let's all and pray first. Let's go bow down our heads, guys. Heavenly Father, thank you for this wonderful day you've given us, Lord God. I pray that you can keep bringing this energy through the worship team and through us, Lord God. I pray that you can protect everyone, give them the power and wisdom, Lord God. And I hope that we can just keep this energy up, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Woo, let's keep this up, guys. Keep the energy. Yes, God so- bless you guys. Yes, yes. Thank you. Magpatuloy po tayo sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Salamat. Salamat sa energy. That's really, pinupuri natin ang ating Panginoon. Di ko kayo makita, masyadong maliwanag ang ilaw. But, yes, patuloy tayong magpuri sa ating Panginoon. Ang
tapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanigat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng hanggang wagas, papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo. Come on, church! Pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay kong maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng lang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Salamat, O Lord. Salamat, O Lord, sa pagkakataon na ito na ikaw, Lord, yung banal naming tahanan, na ikaw yung daluyan ng aming walang hanggang mapurit pagsamba, O Lord. Patuloy kaming lumalapit sa iyo. Patuloy kaming nakikipag-usap sa iyo, O Lord. Patuloy namin inaalay ang buhay namin sa iyo, O Lord. Dahil ikaw ay tunay na Diyos, mapagmahal, mapagpakumbaba, mapagpatawad. Very faithful, O Lord. And wala nang hihigit sa iyo, O Lord. At salamat, O Lord, sa paggamit mo sa aming katawan. Paggamit mo na kami, Panginoon, ikaw, Panginoon, ay pumasok sa aming katawan, O Lord. Salamat, Lord, at pinupuri ka namin, Lord. Pinupuri ka namin sa lahat ng oras, O Lord. Katulad ng mga taong nasa harapan mo ngayon, O Lord. Patuloy na nagpupuri sa pangalan mo. Nagpapasalamat, tinataas ang pangalan mo. At patuloy akong nananalangin sa bawat isa dito, O Lord. Nagamitin mo kami, Panginoon. Awitin po natin muli ang chorus, O Lord. Daluyan mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Yes, Lord! Yes, Lord! Salamat, O Lord! yan ang walang hanggang mga Papurit pagsamba, maghari ka, O Lord, sa kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Come on, church! Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Mayo lang walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman.
Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes, Lord, maghari ka. Maghari ka sa buhay namin, O Diyos, ngayon at kailanman. Napakabuti mo, O Lord. At sa patuloy naming pag-aawit at pagpupuri sa iyo, O Lord. Tunay ka nga, Lord, na Diyos ka sa amin. Maraming bagay ang nagdadaan sa buhay namin. Maraming trials, maraming pagsubok. Maaring ang iba ay nawalan ng trabaho. Pero Lord, napakabuti mo. Kasi sinasagot mo yung mga kahilingan ng bawat isa. Napakagaling mo, O Lord, because yun ang greatest testimony na hindi kami magsasawa sa pagtawag sa iyo, O Lord. Because nandiyan ka palagi. Noon, ngayon, at magpakailanman. Amen? Yes, O Lord. Hallelujah. Atayin po natin Diyos kasama. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo. Sabay-sabay po tayo. Sabay-sabay po tayo. Sa lahat ng panahon. Woo! Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Ang sarap awitin ng mga katagang ito para sa ating Panginoon, di ba? Muli nating awitin with our heart, with our mind, with our soul. O Diyos. O Diyos. Sabay-sabay po tayo. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Woo! Hallelujah! Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Diyos, hallelujah! Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Napakabuti mo, O Lord, sa amin. Napakasaya naming awitin ng mga papuri para sa iyo, O Lord. Dakila ka, faithful ka. We are grateful, O Lord, sa harapan mo. Kami na dito, Panginoon, lumuluhod, nagpapasalamat, nagtataas ng mga kamay, mapapalakpak pa kumisan.
because we want to give you a joy. Salamat Panginoon sa patuloy mong pagbibigay ng joy sa puso namin. Yung pag-awit ng mga awitin mo, napakasarap pakinggan. Napakasarap magpuri sa pangalan mo lamang, Jesus. At sa lahat ng pagsagot mo sa aming mga kahilingan, sa aming mga panalangin. Lord, ngayon pa lang, dinideclare na namin, salamat, O Lord. Salamat, O Lord. Salamat, O Lord, sa lahat ng panahon. Panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, come on church! Sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka, magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka, magliwanag ka sa buhay ko. Sabay-sabay po tayo. Aming Ama. Pwede po ba nating ulitin? Magliwanag ka sa buhay ko? Okay? Magliwanag ka. Ibigay po natin ang lahat. Ko. Isa pa po. Magliwanag ka sa buhay ko. Isa pa po. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Woo! Salamat, O Lord. Salamat, O Lord. Sige po, patuloy po tayong manalangin. Heavenly Father, we just want to thank you, God, for all the things that you've done for us, especially tonight, Lord. Patuloy po namin inihiling, wini-welcome, Lord God, yung manifestation, Panginoon, ng pagkilos ng iyong banal na Espiritu po sa aming pong kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, sapagkat katulad ng aming pong inawit, ikaw ang aming Diyos Ama, na kung saan ay patuloy na nagiging Diyos sa amin, kumikilos at gumagawa sa lahat ng bagay sa aming pong mga buhay. Thank you, God, for your goodness and faithfulness, Lord. Na kung minsan, kahit minsan, Panginoon, ay nakakagawa kami ng mga bagay na hindi akma, Panginoon, at hindi tama sa iyong harapan. Pero ikaw pa rin ang Diyos na patuloy na nagmamahal at umiibig sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na kung saan ay nag-aayos po ng aming pong mga buhay. Thank you, God, because you are our provider, Panginoon. Sa panahon ng kakulangan, sa panahon ng kakapusan ng aming pong buhay, ikaw nagbibigay, Panginoon, ng aming pong mga pangangailangan. Tapat ka, Panginoon, sa lahat ng bagay sa buhay po namin, O Diyos. Patuloy po namin tinataas sa iyo, mga kapatid po namin, O Diyos, na kung saan ay
dumadaan po sa matinding pagsubok ng kanila pong buhay, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy mong pangunahan sila, ipaunawa at iayos, Panginoon, ang daan patungo sa maayos na buhay at maayos na kasagutan sa mga pagsubok na dinadanas po nila sa kanila pong mga buhay. Tinataas din po namin ang mga kapatid po namin na mayroon po mga karamdaman, Panginoon. Salamat, Panginoon, because you are our strength, Lord God. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang kalakasan, kagalingan, Panginoon, na nararanasan ng mga kapatid po namin, Panginoon. Lord, tinataas din po namin, Panginoon, ang patuloy na kagalingang pinagkakaloob mo po kay Brother Russell, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ang iyong kalakasan, ang patuloy na kagalingan, Panginoon. Dinadalangin po namin mula ulo hanggang talampakan po niya, Panginoon. Ang iyong kagalingan, ang buong body system niya, Panginoon, ay umayos higit pa kaysa dati, Panginoon. Bless his heart and mind, Lord God. Pangunahan mo po siya sa panahong ito, Panginoon. Maging ang kanyang buong pamilya, Lord. Bless them, Lord. Salamat po, Panginoon, sa pangunguna mo po sa buhay po niya, Panginoon. At sa lahat po ng nandito po ngayon pong gabing ito, salamat sa iyong salita na amin pong maririnig, sapagkat ang salita mo ay buhay, ang salita mo ay makapangyarihan, Panginoon. Thank you, God. Salamat, Panginoon. Ito po yung nais mong panalangin na kung saan ay nagpapasalamat na lang po kami, Panginoon, sapagkat ang pangako mo ay totoo at tunay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi mo kami iniiwan, ipinababayaan man, Panginoon. Because you said on your word, Panginoon, every good and perfect gift comes from you, Lord God. Salamat, Panginoon. Walang kapangitang nais kang mangyari sa buhay namin. Lahat ng bagay na gusto mo na mangyari sa buhay po namin ay maganda. At napakabuti ng iyong plano because you said on your word, Lord God, na ang iyong plano, Panginoon, ay mabuti at maganda sa amin pong lahat, Panginoon. Kaya sa gabing ito, Panginoon, tinataas po namin ang bawat isa. Na panangunahan mo po kami sa panambahan po namin sa gabi pong ito, Lord. At ibinibigay namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen din, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Bago po tayo maupo, pakisabi po sa katabi po ninyo, napakabuti ng ating Diyos. Sige po. Praise God. Makakaupo na po tayo. Praise God. Ang sarap po ng inawit po natin. Praise God. Totoo po yun. Ng Diyos po natin, sa kabila po ng mga nagagawa po natin hindi tama sa harapan po ng Diyos, siya po ay patuloy na tapat. Siya po ay patuloy na Diyos po sa ating lahat. Praise God. Are you ready for the word? Alright. Sige po. Alam niyo po ba, mga kapatid, kahapon po ay nandun po kami sa Hamilton. Ang mga kalalakihan po ay nagkaroon po ng fellowship, banding, at masaya. Na medyo malungkot kasi wala po yung iba po nating makakasama kahapon dapat. Pero okay lang. Opo. Kasama, ang inyong presensya ay naandoon sa amin nung panahong yon. Kahit nasaan kayo. Pwede po bang yung mga kahapon po nakasama po namin sa Hamilton, ay pwede po bang tumayo po tayo? Yan. Alam niyo po ba ng lahat po ng mga kasama po natin yan? Okay? Maliban po sa mga kababaihan, sila po ay mga ama ng tahanan. Yan. So, bakit ko po sinabi po ito? Sapagkat ngayon po ay araw po ng mga tatay. Pwede po bang batiin po natin ang mga tatay po na nasa kaliwat kanan po natin? Sabihin po natin, Happy Father's Day. Praise God. Praise God. Happy Father's Day. Sige po, makakaupo na po tayo. Okay. So, bago po yan, gusto ko ipakita po sa inyo yung aming picture. Kahapon, yan. At gusto rin po nila tayong batiin lahat. Yan. Okay. Sige, yan po yun. Yan po kami kahapon. Okay? Ang linaw, no? Kitang-kita. Yan po yan. So, actually, kaya po kami nandyan ay bubuhatin po namin yung truck. Kaya lang hindi kaya eh. So, yun. Pero meron po kami gusto sabihin sa lahat, especially sa mga tatay po na nandito po ngayon pong gabi pong ito. Pwede ba nating marinig? Meron ba? Meron? 1, 2, 3. Happy Father's Day! Yun! Palakpakan po natin ang mga tatay na yan. Alright, Happy Father's Day daw po. Praise God! Alam niyo po ba,
na ilan po sa atin po dito ang naniniwala na ang pag-ibig po or ang love po is the most powerful force in the universe. Totoo po ito. Yan po ay pinatunayan po ng atin pong Diyos Ama. Doon po sa sinasabi po ng John chapter 3 verse 16. Sabi po, for God so loved the world. Di po ba? So nagmamahal po ang ating pong Diyos. That is a wonderful thing sapagkat yung ginawa po ng ating pong Diyos Ama ay wala pong katulad. Amen. Walang katulad. Why? Because love was so compelling, love is so powerful. Ang dahilan po kung bakit ibinigay po ng Diyos ang kanya pong anak na si Kristo dahil mahal po tayo ng ating pong Diyos. Yun po yun. Kaya pag-uusapan po natin na patungkol po sa pag-ibig po ng ating pong Diyos. A father's love. Pagmamahal po ng isang ama. Yan, okay? So, let's read the Word of God in Ephesians chapter 3, verses 14. Okay? Hanggang 19 po yan. Tingnan po natin. Sabi po ng Word of God, my response is to get down on my knees before the Father, this magnificent Father who parcels out all heaven and earth. I asked Him, sabi ganon, to strengthen you by His Spirit, not a brute strength, but a glorious inner strength. Verse 17. Okay, that Christ will live in you as you open the door and invite Him in. And I ask Him that with both feet planted firmly on love. Stop po tayo dyan. Yan, tingnan po natin. Sabi po ng Word of God, you can plant both feet on love. Sabi ganon. But sabi nga ni Apostle Paul, you can plant both feet on love. That means, ang ibig sabihin po nito ay love is very stable. Let's say stable. Yan. Love is secure. Okay. Love is strong. Okay. Strong. Girl na girls. Okay. So, the Word of God says, ay nasabi po ng salita po ng Diyos, na kapag ikaw daw po ay lumakad sa pag-ibig po ng ating pong Diyos, and when you are rooted and grounded in love, nothing can move you. Wala pong sino man ang maaari makatinag po sa atin kapag alam po natin or kapag tayo po ay rooted and grounded sa pag-ibig po ng ating pong Diyos. Because the Word of God says, sabing ganon, with both feet planted firmly on love. Yun po ang sabi. In verse 18, ano pong sabi po ng verse 18? You'll be able to take in with all Christians the extravagant dimensions of Christ's love. Yun po ang sabi. Ang sabi po ng word, God's love is extravagant. Let's say extravagant. Ano po ba ibig sabihin ng word na extravagant? Okay? So, ang ibig sabihin po ng extravagant ay sobra. Di ba? Ang ibig sabihin po ng extravagant ay grabe or bongga. Yun ang ibig sabihin po niyan in Tagalog. Okay? Di ba? Parang bongga kaday. Parang naalala niyo yung panahon po ninyo, ha? Hindi alam ng mga anak niyo yan. So, ang sabi po ng word about God's love is extravagant in its dimensions. When we talk about love, makikita po natin, hindi po ito yung klase ng pag-ibig na madali, na parang sasabihin natin, ay, Pastor, love is so easy. Madali lang yan. Di ba? So, hindi po ito yon. I don't think, mga kapatid, na meron, nasasabihin po ng iba sa atin na, Pastor, pwede po bang pumunta po tayo dun sa mas malalim pa dyan? Okay? Na pinag-uusapan natin ngayon. Alam niyo po, sa totoo lang, I don't think there is anything deeper than the love of God. Okay? Wala pong mas malalim pa, nahihigit pa sa lalim ng pag-ibig po ng ating pong Diyos. Okay? Alam niyo kung bakit? Sapagkat walang anumang bagay, nauulitin ko po, na mas malalim pa ng higit sa pag-ibig po ng ating pong Diyos. Sapagkat hindi lang po nanalangin or sinasabi po ni Apostle Paul po ang revelation na ito sa pag-ibig ng ating pong Diyos, na basta malaman mo lang na love ka ni Lord. Hindi lang po ganun yon. Hindi lang po gusto ni Saint Paul or ni Apostle Paul na sabihin sa atin na mahal ka ni Lord. Hindi lang po basta ganun lang yon. Okay? Kailangan po, mga kapatid, na mailagay po ito sa ating pong pinakamalalim na bahagi po ng ating pong puso. We need to have a revelation of this love so we can walk in love, mga kapatid. Yun ang nais po ng ating pong Panginoon.
Ano po ulit ang sabi po ng Word of God? Sabi gano'n, you'll be able to take with all followers of Jesus the extravagant dimensions of God's love. Reach out and experience the breath. Reach out and experience the breath. Anong ibig sabihin po nito? Pag sinabi pong breath, ang ibig sabihin po niyan ay the distance, measure, or dimension from side to side of something. Ang ibig sabihin po niyan ay wide range, extent, scope, reach or depth, yung lalim po nito. Yung tawag dito, yung lapad po nito. Okay? Bakit po sinabi po ni Apostle Paul yung Word of God na reach out and experience the breath? Ba't niya sinabi po ito? Because the love of God cannot just be described. Napakahirap pong maintindihan at i-describe po kung anong klaseng pag-ibig meron po ang atin pong Diyos sa totoo lang. The love of God needs to experience for you to understand it. Para maintindihan mo maigi daw po ang pag-ibig daw po ng atin pong Diyos Ama, kailangan maranasan mo ito sa buhay mo. Kailangan ma-experience mo po ito. Di ba? Pwedeng sabihin sa iyo ng kahit na sino ang patungkol sa pag-ibig ng Diyos, pero hindi mo ito maiintindihan ng lubos hanggat hindi mo ito nararanasan sa buhay mo. Okay? Kaya nga po, walang anumang relihiyon na kung saan ay tinataas ang atin pong Panginoon na makapagbibigay po sa atin ng kaligtasan. Wala po eh. Kaya ang sabi po ulit, reach out and experience the breath. Test its length. Okay? Why is God asking us to test its length? Bakit po sinasabihan po tayo ng salita po ng Diyos that we need to test it? Di ba? Para daw po malaman daw po natin kung gaano katotoo at kadalisay ang pag-ibig ng atin pong Panginoon. Grabe. We need to test it, mga kapatid, so we know it's perfect. Di ba? Dahil kapag napatunayan mo sa sarili mo na totoo at tunay ang pag-ibig po ng atin pong Diyos, ibig sabihin, malalaman daw po natin, maiintindihan mo na walang mali sa pag-ibig ng Diyos. Kahit kailan, wala pong mali sa pag-ibig po ng atin pong Panginoon. Na sa pag-ibig daw po ng Diyos, hindi ka magkukulang at hindi ka mabibigo. Di ba? Kasi yung pag-ibig ng mundo, kalimitan ay ano lang po yan eh. Mamahalin kita dahil meron akong kailangan sa iyo. Di ba? Pero ang Diyos nga siya eh. Ikaw ang may kailangan sa Diyos. Biruin mo, kahit ikaw ang may kailangan sa Diyos, pinapakita at pinararanas pa rin niya ang pag-ibig niya para sa atin. Di ba? Balikan po natin, sabi po, test its length, plumb the depths, sabing ganon. In Tagalog, ang ibig sabihin po niya ay maunawaan mo yung lalim ng pag-ibig po ng Diyos Ama. Maintindihan mo yung lalim po ng pag-ibig po ng Diyos. Yun po yan eh. Okay? Tingnan po niyo ito ha, kung gusto mong makita ang lalim ng dagat. Okay? Pero dahil hindi naman po tayo mga divers, anong dapat mong gawin? Kailangan mo magsuot ng ano po? Goggles. Okay, yan. Grabe, nahirapan po ako huminga dyan sa ilalim ng dagat na yan. Hindi po ako yan ha, joke lang. So tingnan po ninyo to, kailangan mo magsuot po ng goggles, pero dahil hindi naman tayo divers, di ba? Kailangan po natin magsuot ng goggles. Okay? Para mag-snorkeling po tayo. Sino na po naka-experience po dito mag-snorkeling? Ha? Okay. Ako po, gusto ko po sana, kaya natatakot ako eh. Snorkeling lang yan, ha? Okay? Pero kaya lang, pag nakagaggles ka at nag-snorkeling ka lang, hindi ganun kalalim yung makikita mo sa ilalim ng dagat. Hindi po ba? So, para kung gusto mo talaga makita yung kagandahan ng karagatan, hindi mo lang kailangan magsuot po ng goggles, diba? Okay? Kailangan mo ding mag-oxygen po para makababa ka doon sa mas malalim na bahagi ng karagatan. Grabe, lamig na lamig po ako dyan. Grabe, ano? So, ganun daw po ang kailangan para makita mo ang kagandahan po nito. Kapag napuntahan mo at naranasan mo yung pinakamalalim na bahagi daw po ng dagat, tingnan nyo to ha, mararamdaman mo daw po ang okay? Mararamdaman mo yung mga bagay na naandoon, mahahawakan mo, mai-experience mo yung mga bagay na nasa ilalim po ng karagatan.
Higit sa lahat, mararanasan mo ang kagandahan ng mga bagay na naandoon po sa ilalim ng dagat. Okay? And that's what God wants, mga kapatid. Yun po ang nais po ng atin pong Panginoon. Okay? Ang sabi po ng mga divers, pakinggan niyo po ito ha, kapag mas malalim daw po ang iyong pinuntahan, or the deeper you go into the ocean, mas doon mo daw lalong mararamdaman daw po yung pressure ng tubig. Meron po ba ditong, may mga diver po ba tayo dito? Or nakapunta na sa ilalim ng pinakamalalim na dagat, na part ng dagat? Meron po ba? Yung nagsusuot po ng oxygen? O ang sinusuot yung oxygen, yung nisa sa hospital, yung gano'n. Hindi yun ha? Hindi po yun ha? Sa dagat po yung pinag-uusapan natin. Iba yun. So yun po ang nais po ng Diyos. Okay? Because the deeper you go into the love of God, the deeper you will feel His love. Ganun po yun, and the manifestation of His love. Yun daw po yung gusto po ng ating pong Panginoon. Ano po ulit ang sabi po ng verse 18? Test its length. Sabi ganoon, plumb the depths. Sabi ganoon, rise to the heights. Okay? Maranasan at maunawaan mo yung taas ng kanyang pag-ibig. Yun po yung ibig sabihin, when you go down, mga kapatid, or up, na andoon po ang pag-ibig ng Diyos. Sa panahon ng pagsubok ng buhay po natin, sa panahon ng mga problemang dumadating sa buhay po natin, na down po tayo, nandun ang ating pong Panginoon. Hindi niya tayo iniiwan. Kapag tayo naman po ay nasa panahon ng kasiyahan at kaligayahan ng ating pong buhay, na andun din po ang ating pong Panginoon. Hindi niya po tayo kinalilimutan. Tayo lang po ang nakakalimot kung minsan. Di ba? So that's why His love is extravagant, mga kapatid. Yan po yun. It doesn't matter anuman ang iyong dinadaanan po ngayon. Kahit na tayo po ay sadsad o nasa pinakamababang bahagi po tayo ng buhay po natin, mga kapatid, ang ating pong Diyos Ama ang siyang magtataas po sa atin upang maranasan mo po ang kanyang kabutihan sa buhay mo. Siya po. Verse 19, ang sabi po dito, reach out and, ayan na ba yan? Live full lives, full in the fullness of God. Sabi po ng Word of God. Ibig sabihin dito po, idinidiin pong maigi po ni Apostle Paul at sinasabi po niya, na parang sinasabi po ni Paul po sa atin, I want you to have a revelation of the love of God, or I want you to have an encounter with the love of God. Dahil ito po ang magiging dahilan para lumakad po tayo sa pag-ibig po ng ating pong Diyos. Kasi ang sabi nga ng Word of God, gusto nga ng Panginoon maging rooted and grounded po tayo sa pag-ibig po ng ating pong Diyos. Ang lumakad sa pag-ibig niya. Walking in love is our response to His love, mga kapatid. Okay? Walking in love is just a natural response and natural result of being led by God the Father. Sabi po ng 1 John chapter 4 verse 19. Wala po dyan. Okay? Sabi ng Word of God, we love Him because He first loved us. Nagmamahal daw po tayo, kaya daw po tayo nagmamahal dahil unang nagmahal ang atin pong Panginoon. Yun po ang sabi ng Word of God. So nakita po natin, we can only love God because He first loved us. Amen po ba? So yun. Dapat maintindihan po natin na ang ating pong Diyos Ama ang initiator po ng pag-ibig. Okay? Dati hindi natin alam kung paano ang umibig eh. Pero nung maintindihan po natin at tinanggap natin ang Panginoon sa buhay po natin, ay doon din nagsimulang pumasok yung pag-ibig ng ating Diyos. Kaya naiintindihan natin kung anong ibig sabihin po ng pag-ibig. Dahil siya po ang unang gumawa po ng hakbang. We don't have any strength or power to take any step towards God. Di ba? Laging ang Diyos ang gumagawa po ng paraan. Ang Diyos Ama po ang gumawa, ang humakbang sa isang bagay na hindi mo kayang gawin. Siya po yun. He took the first step, mga kapatid. Ang Diyos po. Sabi po ng atin pong Ama sa atin pong lahat, I'm going to love you with all my heart. Okay? Mamahalin kita ng buong puso ko. At kapag na-encounter mo yung ganong klaseng pag-ibig ng Diyos, maniwala ka, mamahalin mo din ang Diyos sa buhay mo. Okay? We love because He first loved us.
ang atin pong pag-ibig ay tugon lang po natin. Response lang po natin yan sa pag-ibig po ng Diyos po sa atin. Okay? Yun po yun. Our love is a response. Ang dahilan po, the reason mga kapatid, kung bakit niya po ito sinabi po sa atin, upang ipaalala po sa iyo kung ano po ang ginawa po niya sa atin pong lahat. That's why pinag-uusapan po natin po ito. Di ba? Kapag naaalala ko po ito, mga kapatid, na kaya tayo nagmamahal sapagkat unang nagmahal po ang atin pong Panginoon. Kaya ka naglilingkod sa Diyos, kaya ka umaawit sa Panginoon, kaya ka bahagi ng music team, kaya ka bahagi ng prayer ministry, kaya ka bahagi ng ushering ministry, o anumang klaseng ministry. Ibig sabihin, yan po ay tugon mo dahil sa pagmamahal ng Diyos para sa iyo. Di ba? Yun po yun eh. Kaya tayo naglilingkod dahil sa pag-ibig po ng Diyos. Yan po yan. It's a reminder of what Christ has done for us. He loves us so much. Pakisabi nga po sa katabi po ninyo, God loves you. Di ba? Mahal na mahal po tayo ng ating pong Panginoon. Okay? Meron pong isang writer, sabi po ng writer po na ito, sabi niya, good things happens to people who knows that they are loved by God. Ibig sabihin, pag alam na alam po natin na mahal po tayo ng ating pong Panginoon, sa totoo lang, effortless. Na para bang kapag kami mga pagsubok na dumadating sa buhay po natin, pag nararamdaman natin na andyan lang ang pag-ibig ng Panginoon sa buhay po natin, mapagtatagumpayan po natin yan. Ay Lord, daanan ko na to, Panginoon eh. Alam ko na to, pero alam ko sa dulo nito, may katagumpayan ako, Panginoon. Kasi hindi mo ako iniiwan. Di ba? Kasi hindi siya umihiwalay po sa atin, hindi siya nangiiwan. Kaya kahit sa kadiliman po ng ating pong buhay, kasama po natin ang ating pong Panginoon, hindi Kanya iniiwan kailanpaman. Ito, alam niyo po, ang ganda po nitong verse po na ito. Romans chapter 8, verse 37 to 39. Sabi po ng Word of God. Sabi po dito, yet in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, sabing gano'n, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Sabing gano'n, wala daw po makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Panginoon po sa atin. Kahit ano pa man yan, kahit mga anghel pa man yan, hindi po ba? Wala daw po makapaghihiwalay daw po sa pag-ibig po ng ating pong Panginoon. Tingnan po niyo ito ha. Take note mga kapatid, the emphasis is not your love for Him, but His love for you. Sometimes no, lagi natin iniyayabang palagi sa sarili natin na, Panginoon, mahal na mahal kita. Are you sure sa loob ng isang linggo, Monday hanggang Sunday, talagang loves na loves mo ba si Lord? Di ba ba? Sometimes, hanggang nguso lang o hanggang bibig lang yung ating pagmamahal sa Panginoon. Kaya nga kung minsan kapag ka ang hirap awitin yung kantang, I love you, Lord, and I lift my voice. Di ba? Kasi sa totoo lang, may mga pagkakataon sa buhay po natin na hindi ganun yung level ng pag-ibig natin sa ating pong Panginoon. Kaya idinidiin po ni Apostle Paul dito yung grabing pag-ibig po ng ating pong Diyos. Na kapag naintindihan mo ang pag-ibig ng ating pong Panginoon, ay mas dun mo din maiintindihan kung bakit mo kailangang mahalin ng Diyos. Okay? May mga bagay ka mang nagawa na hindi maganda sa Diyos, hindi po nagbabago ang pag-ibig ng ating pong Panginoon. Di ba? Kaya nga, dapat na maintindihan po natin na ang Diyos po, especially sa panahon po natin ngayon, lalo na nung ang ating pong Panginoon ay namatay sa krus ng Kalbaryo at nung siya po ay muling nabuhay na mamuli, kapatid, makikita mo sa salita po ng Diyos na walang anumang bagay na hindi magandang nais gawin ng Diyos sa buhay po natin. Di ba? Even sickness, mga kapatid, I believe na hindi galing sa Panginoon. Di ba? So, yun po yun eh. Walang maaari makapagpahinto po sa pag-ibig po ng Diyos para po sa atin pong lahat. Maging tayo po mga tao, kapag tayo po ay nagmahal, di ba? Anong ginagawa po natin? Pag nagmahal po tayo, gusto natin, babalikan din po tayo ng pagmamahal ng mga tao sa atin. Tama? Na kung sa pag minahal mo sila, mahalin mo rin naman ako. Please. Parang ganon.
Pati nga po yung mga tao na kung saan ay nahatulan ng pagiging kriminal. Hindi po ba? Ano po nila? Pag umibig po yan, marunong po silang mag-isip at gumawa ng mabuti para sa mga taong mahal po nila. Ganun po yun. How much more our Heavenly Father, mga kapatid? Hindi po ba? Katulad po, nung nasa screen po natin na picture. Di ba? Na kung saan, bilang isang pamilya, ay talagang gagawin mong lahat ng paraan dahil sa matinding pag-ibig mo sa iyong pamilya. Pero sometimes, kahit tayo po mga magulang na, ay pumapalpak pa rin tayo, hindi natin nagagampanan din paminsan-minsan yung role natin bilang mga magulang. Pero ang ating pong Panginoon, iba siya eh. Di ba? Ibang klase po ang ating pong Diyos. Kaya sabi natin sa 1 John chapter 4 verse 18 to 19, sabing ganun ng Word of God, there is no fear in love, but perfect love drives out fear. Sabi niyang ganun. Because fear involves torment, but he who fears has not been made perfect in love. We loved him because he first loved us. Ang ganda, no? So yun po yun. Kaya nga po, kung titingnan po natin ang mga taong ikinakasal, di ba, ang simbolo po ng kanilang pag-ibig, wagas, yung wala pong katapusan ay yung singsing. Di ba? Actually, alam niyo po, itong ring po na ito, na meron po, sabay tingin na po sa mga daliri, no? Yung iba, wala na po yung mga singsing ninyo, no? Actually, pangalawa ko na po ito eh. Nung time nang hinahanap ng wife ko po ang singsing ko, sabi niya sa akin, ba't hindi mo ano yung singsing mo? Sabi ko kasi medyo parang sumisikip na. Kaya pag naliligo ako, ang ginagawa ko, tinatanggal ko para medyo makapahinga ng konti. Pero sa totoo lang, nawala na po yon. Gusto ko lang po talagang bumili ng bago. Kaya ang ginawa ko, nung ika-5th year anniversary po namin, bumili po ako ng singsing at muli po akong nagtapat ng pag-ibig sa asawa ko. Yun po yun. Yun po yun. Because the ring is a symbol of unending and pure love. Promise ko po sa wife ko, every after 5 years, sabi ko sa kanyang ganoon, pakakasalan kita. Promise ko po yung kay Grace. Kaya for sure, pag nandito po kami ng after 5 years ng aming pagsasama, i-invite ko po kayo. Okay. So yun po yun. So the ring is a symbol of unending and pure love. Why? To express their pure love for each other. Yun po yun eh. Kaya sa mga young adult po natin, di ba? Malapit na kayo. So, talagang ipag-pray nyo maigi yung babae o yung lalaking makakasama nyo habang buhay. Totoo yan. So, ang ring daw po is a permanent reminder of promise and steadfast love. Kagaya po ng pag-ibig sa atin ng atin pong Diyos. It's a reminder. Yan po kung gaano po tayo kamahal ng atin pong Diyos. Magtatapos po ako sa isang story na isang magandang halimbawa po na ipinakita po ng Bible ay patungkol po sa tugon po ng isang tao na nakaranas po ng matinding pag-ibig po ng ating pong Panginoon. A woman who poured expensive perfume on the feet of Jesus. Kilala niyo po siya? Sino po siya? Sino po? Si Mary. Yan. A woman, she was a prostitute. Okay? Meron po siyang isang buhay na nakakahiya, lalo na sa mga taong hindi po naiintindihan po ang kalagayan po niya. Madaming tao po ang nagko-condemn po sa kanya dahil sa buhay na meron po siya. But she had an encounter with the love of God. Grabe ito. Di ba? Nang ma-encounter po niya ang ating pong Panginoon, ang pag-ibig po ng Diyos sa buhay po niya, her response was just so extravagant, mga kapatid. Ito po yun. Kaya nga sabi po natin, extravagant means maluho, maaksaya, expensive, costly, okay, wasteful, high cost, precious. And other meaning of extravagant is costing too much money. Diba? Yung babae po dito, mga kapatid, itong woman, bumili po siya ng isang very expensive perfume. Okay? That cost her a full year's salary. 1 year. Isang taon. Isang buong taong sweldo po niya. Grabe, no? Bumili po ng pabango na may tatak na Armani.
Ano po ba mabangong ano? Hindi ko alam kung ano mabangong para sa inyo eh. Grabe ito, very expensive daw po. Okay? I don't know how much your salary is, mga kapatid, sa loob ng isang taon. Grabe. Hindi ko po alam kung magkano po ang sinusweldo po ninyo sa isang buwan. Pero dito makikita po natin, if you times 12, that's a big amount. Tama? Tama po ba? Biruin po ninyo kung sumusweldo ka sa isang ng isang buwan na halimbawa sumusweldo ka ng $3,000 a month. So ilan yon sa loob ng isang taon? So kayo na po mag-compute. Okay, ang laki po nun, hindi po ba? So sa tingin po ng iba, kung ang halaga po nito ay sing mahal po ng isang taong o isang buong taong sweldo po, grabe ang mahal po nito. Para ibuhos po at aksayahin po. Hindi po ba? Sa tingin ng ibang mga tao noong una pong panahon. Pero ang ginawa po ng babae pong ito, binili niya po ito, isang very expensive perfume. Why? Okay? Because she wanted to give the best to that person who loved her so much. Grabe, kung ako po, ang sweldo ko, iipunin ko, sa loob ng isang taon, bibili ako ng pabango para sa asawa ko kay Grace, pagkagalitan po ako niyan. Di ba? Maaaring baka hindi niya ma-appreciate yung na binili ko nga ito para sa iyo eh. Biruin mo isang buong sasabihin siguro sa akin, ikaw, ang daming dapat pa natin bayaran, binili-bili mo pa yan. Di ba? So, yun po yun. Kaya nga, makikita po natin dito, ito pong woman po na ito, gusto po niyang bigyan po ng napakagandang, very expensive gift ang ating pong Panginoon. Why? Sapagkat nakita po niya na ang Panginoon po ang nagbago ng buhay niya eh. Ang Panginoon po ang nagbigay ng value, nagpahalaga sa kanya. John chapter 12 verse 3, ano pong sabi po dito? Then Mary took a pound of very expensive perfume of pure nard, sabi ganoon, and she poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the fragrance of the perfume. Grabe. Humalimuyak daw po sa kabanguhan yun daw pong lugar. Andun po yung mga ibang mga Pharisee, na andun po yung mga disciples po ng ating pong Panginoon. Grabe yung mga tinginan po nila. Nung lumapit po itong si Mary sa ating pong Panginoon, ginawa po niya, binuhusan po niya ng pabango yung paa ng ating pong Panginoon, at pagkatapos ay pinunasan po. Ang pinampunas po niya yung kanyang napakagandang buhok. Siguro iniisip ko, nagtinginan po yung mga disciples. Nagtinginan po yung mga Pariseo sa kanya. Nagbubulungan. Siguro ang mga tanungan ay, bakit kaya ganyan kaganda ang buhok niya? Di ba? Siguro ang sabi po ni Mary, sabay tingin sa kanila, sabing ganon, sinyampo ko lang yan. Di ba? Pero wala pong ganon sa Bible, ha? Baka kunin niyo po yung wala pong ganon. So, dito makikita po natin, nang pumasok po ang babaeng ito sa loob po ng bahay, nandun po si Jesus, kasama po yung mga disciples at ang iba pong mga Pariseo. Wala po siyang pakialam kung ano po ang iisipin po sa kanya ng mga tao pong ito. Okay? Wala po siyang pakialam kung ano po ang sasabihin po sa kanya ng mga tao pong ito. Para po sa kanya, gusto po niyang ibigay yung best gift para sa ating pong Panginoon. Para sa kanya, gusto po niyang ipakita at ipadama ang kanya pong pag-ibig sa Panginoon na higit na nagmahal at nagpatawad sa lahat po ng kanyang mga kasalanan. Grabe, no? Kaya kung minsan, di ba? Kung minsan, pagdating po sa tithes and offering, di ba parang kung minsan, parang nahihirapan din po tayo magbigay, lalo na kung sometimes parang, wala sagad na kami. Pero alam niyo po ba, naalala ko po yung babae doon po sa temple, na kung saan ay naglalagay po ng mga offering po, yung mga tao po doon, at yung iba po talaga ay pinapatunog pa yung lagayan, yung offering basket po doon, or yung offering plate po doon. Pero meron po isang babae po doon na kung saan ay naglagay lang po ng ilang kusing. Sabi ng Word of God, yun daw po ang lahat na sa kanya. Grabe, no? Kaya nga po kapag nalalaman ko yung mga kwento po ng buhay po natin,
And maybe some of us here, wala po tayong trabaho. Yung iba, nag-iintay pa tayo ng work. Hindi po ba? Pero sa kabila po ng lahat pong ito, yung bang para bang tinungkab na sa pagkatao po natin, yung ibibigay natin, ay ibibigay pa rin po natin para tayo po yung makapagbigay para sa Panginoon. Ang hirap po noon. But praise God, sapagkat alam po natin yung kahalagahan kung paano po ang magbigay. Binibigay natin yung best natin sa Panginoon. Alam niyo, naiyak po ako nung mga nakaraang Sunday. Parang nag-usap po kami ng wife ko. Sabi niya, nung last 2 Sundays ago, sa offering po natin, box, nakita po niya yung mga, hindi naman po ito chismis parang sa akin lang, parang sobrang na-appreciate ko po talaga po ito. Na sa atin, ng iba po sa atin dito, parang medyo, di ba, recession nga po Hindi po ba? Pero makikita po natin sa kanila na kahit pa na sila ay dumadaan at sadsad ang kanila pong buhay ngayon. Pero nandun makikita mo po na kung saan makikita mo sa opening box natin na andun, nakapagbigay pa sila. Parang hirap sabihin po sa kanila na wag na lang kayo magbigay kasi pero hindi Yun ang pananampalataya nila sa Panginoon. Di po ba? But I believe with all my heart na kung sino man po kayo, antayin mo ang magiging magandang sagot ng Panginoon sa buhay mo. Pwede po palakpakan po natin ang Panginoon. Grabe po, na para bang tinungkab sa pagkatao natin pero ibibigay pa rin natin kasi alam natin na merong magandang bunga ang pagtatanim sa gawain po ng Panginoon. Hallelujah. Balikan po natin ang babae pong ito. Sinabi po niya dito na kung saan makikita po natin, sabi po ng Word of God, sa John chapter 12, verse 3. Ulitin ko po. Sabi ganoon, then Mary took a pound of very expensive perfume of pure nard, and she poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the fragrance of the perfume. Kung titingnan po natin dito, sabing ganoon, pinapakita po dito, na kung saan nagbigay po siya ng very expensive gift sa ating pong Panginoon. Gusto niya ipadama sa ating pong Panginoon yung kanyang pag-ibig. Sapagkat alam niya na yung kanyang pag-ibig ay hindi makukumpara po sa level ng pag-ibig ng ating pong Panginoon. Para sa kanya, gusto niya magbigay sa Panginoon sapagkat ito ang nagbigay ng bagong buhay sa kanya. And she pours this extravagant gift. Binuhos po niya ito sa paanan ng ating Panginoon, pinunasan po ng kanyang buhok. Sabi po natin, what an extravagant form of worship. Di ba? Bakit natin sinasabi extravagant form of worship? Di ba? Kasi yung best, yung ibinibigay Di ba? So biruin po nyo, times 12, 1 year wages mga kapatid, and you buy perfume. Di ba? At sa tingin po ng iba, ano yan? Itatapon mo lang basta-basta. Di ba ba? So aaksayuhin mo lang yan. Parang ganun ang bulungan po ng mga tao po doon. Di ba? Hindi mo gagawin yun at hindi mo yun basta-basta ipamimigay kung hindi malalim ang pag-ibig mo sa isang tao. Hindi po ba? Kaya nga po tayo, kapag tayo uuwi po ng Pilipinas sa ating mga mahal sa buhay, lalo na kung meron pong okasyon o may event na tayong uuwian, o birthday man yan, pero talagang meron tayong mga ipamimigay na pasalubong sa kanila. Pero meron tayong tao na kung saan nasa isip natin na best yung itinatabi natin. Ito kay nanay, ito kay tatay, ito. Di ba? Why? Kasi grabe, ito yung mga tao na nagbigay ng buhay sa atin sa mundong ito. Kaya ang ginagawa natin, pag uwi natin ng Pilipinas, meron tayong best gift para doon sa mga tao na kung saan ay mahal na mahal natin. Di ba? Pero ito pong babaeng ito, anong ginawa po niya? Di ba? Sabi po ng John chapter 12 verse 5, tingnan po natin. Kaya lang, why was this perfume, sabi po sabi po ito ni Judas, why was this perfume not sold for 300 denarii and the money given to the poor? Sabi niyang ganon. Bakit daw po kailangan sana daw yung pinagbilan daw po ng perfume ay ipamigay daw po sa mga mahihirap? Maganda rin naman ang kanyang gusto na mangyari.
Pero sa totoo lang, hindi po totoo yung puso ni Judas dito. Nung sinasabi niya po ito, why? Sinabi niya po ito hindi dahil nagkikare po si Judas sa mga mahihirap. Dahil siya po yung treasurer eh. Siya po yung humahawak po ng kaban ng yaman ng mga disciples. Kaya ang ginagawa po ni Judas, kaya parang naiinis siya kasi biruin mo 1 taong sweldo, pinambili ng perfume. Kaya para kay Judas, dapat binamigay na lang sa mga mahihirap ito. Pero hindi po totoo yung puso niya. Ang gusto niya, ipagbili, kunyari pamimigay, kasi idadaan yun sa bulsa ng sa kaban ng yaman, sa box nila. So ang gagawin niya, makakakupit siya. Judas po talaga. Hindi po ba? Kaya po pala Judas ang pangalan po niya. Pero ano sabi po ng ating pong Panginoon? Luke chapter 7 verse 47. Sabi po dito. Sabi po niya, I tell you, her sins, and they are many, have been forgiven. So she has shown me much love. But a person who is forgiven little shows only little love. Yun po ang sabi. Ang tanong po sa atin po ngayon pong hapon pong ito, ngayon pong gabing ito, how do we know that God truly loves us? Or how do we know, mga kapatid, that God truly loves you? Paano mo nalalaman na ikaw ay totoong mahal na mahal po ng ating pong Diyos Ama? Simple lang, mga kapatid. Sabing gano'n ng Word of God, God save us. God save us. God gave us His only Son to die in our place so that we may have eternal life. Pinadala po niya ang kanya pong anak, ang ating pong Panginoong Yesus, upang tayo po ay magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Hindi po ba? Ibig sabihin, lahat po tayo ay binibigyan o binigyan ng pagkakataon po ng Diyos na tayo po ay maligtas. Kaya nga, ang tanong po sa atin pong lahat ngayon pong gabi pong ito, sino po sa atin dito ang napatawad na sa lahat ng ating mga kasalanan? Just say amen. Di ba? Sino po dito ang napakadami po ng mga naging kasalanan? Huwag nyo na pong sabihin. At huwag na po nating isa-isahin pa. Di ba? Hindi na natin kailangan isa-isahin pa. Sabi po ng Bible, mga kapatid, in Romans chapter 3, verse 23, lahat po tayo ay nagkasala at walang sino man ang karapat-dapat sa harapan ng ating pong Panginoon. For all have sinned and come short of the glory of God. But the Word of God says, mga kapatid, He has forgiven us all our sins, mga kapatid. Pinatawad niya po ang lahat po ng ating pong mga kasalanan. He has forgiven, mga kapatid, us all our sins. So we have been forgiven much. Dahil ang Diyos po ay nagmamahal po sa atin, ang magiging tugon po natin ay mahalin din po ang ating pong Panginoon. Sa totoo lang. Praise God. At kaya ka nagmamahal sa Diyos dahil ang Diyos po ang una pong nagmahal po sa atin. Amen? Just like this woman, si Mary, mga kapatid, who poured out extravagantly, that was her response to the love of God. Kaya kapag naintindihan daw po nating maigi kung gaano tayo kamahal ng Diyos, kung gaano Kanya napatawad sa lahat po ng iyong mga kasalanan, mamahalin mo din siya katulad ng pagmamahal ng Panginoon po sa atin. Diba? Kaya nga kung ikaw na andito ka ngayong pong gabing ito at hindi mo pa na isusuko ang iyong buhay sa Diyos, napakasimple lang, kapatid. Aaminin mo lang sa Diyos na ikaw ay isang makasalanan at tatanggapin siya bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay. Kaya we can love like He does. You are loved. Pakisabi nga po sa katabi po natin, you are loved. Diba? Minahal ka po ng ating pong Panginoon. Kaya sabi nga po natin, kung hindi mo pa isinusuko ang iyong buhay sa ating pong Panginoon, di ba? Ngayong gabi, pwede po natin gawin po ito, mga kapatid. Kung nag-aalinlangan po tayo, tinanggap ko na ba ang Panginoon sa buhay ko? Yung pag-ibig ba niya ay naranasan ko na ba sa buhay ko? Di ba? Kaya, ngayong gabi po, at ang tanong nga po din po sa ating lahat, na ibabahagi din po ba natin ang pag-ibig po ng ating pong Diyos sa ibang mga tao? Hindi po ba? I hope na sa paglabas po natin ngayon pong gabing ito, maisip po natin yung mga tao na kung saan ay nais po nating ibahagi yung pag-ibig na naranasan natin mula sa Panginoon patungo po sa ibang mga tao, lalo na po sa mga pamilya po natin. Hindi po ba? Sige po. Let's close our eyes. Ipikit po natin ang ating po mga mata. Praise God.
Salamat po, Panginoon. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God, for your word. Thank you, God, dun sa extravagant love na meron po kami mula sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Pinupuri ka po namin, Panginoon, sa iyong kabutihan. Sa gabi pong ito, habang tayo po ay nakayuko, habang tayo po ay nakapikit, kung ikaw po ay nandito po sa gabing ito, at nagnanais ka na isuko ang iyong buhay at tanggapin ng Panginoon bilang tagapagligtas ng iyong buhay, ang gagawin mo lang po habang nakayuko ang lahat, no one is looking, just raise your hand, itaas mo lang iyong kamay. Ang pagtaas ng iyong kamay ay pagsasabing, Pastor, gusto kong tanggapin ang Panginoon sa buhay ko bilang Panginoon. Meron po ba? Itataas mo lang iyong kamay. Salamat po. Salamat po. Pwede mo nang ibaba ang iyong kamay. Meron pa po ba? Ang pagtaas, praise God, praise God, praise God. Pwede mo na pong ibaba. Pwede mo na po ibaba. Meron pa po ba? Kung ikaw ay nagnais ka at ang puso mo ay nagnanais na isuko ang iyong buhay at tanggapin ng Diyos bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay, just raise your hand and I will pray for you. Meron pa po ba? Salamat po. Salamat. 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 Sa lahat po ng mga nagtaas po ng kanilang mga kamay, pwede po bang sabayan po ninyong panalangin pong ito? Panalangin ng may kasamang pananampalataya. Panalangin na kung saan ay may patay-intim na pananalangin. Sige po. Ini-encourage ko po din po bilang encouragement din po sa mga taong nagtaas ng kanilang kamay. Lahat po tayo nandito, sabayan po ninyong panalangin pong ito. Bilang encouragement po doon sa mga nagtaas ng kamay. Sabihin po natin, Ama naming Diyos, salamat po sa pag-ibig mo sa akin. Salamat sa iyong anak na si Kristo Jesus na namatay para sa aking mga kasalanan. Sa oras pong ito, binubuksan ko po ang aking puso at hinihiling ko na si Kristo Jesus ay pumasok sa aking puso. Tinatanggap ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Simula sa araw na ito, si Kristo Jesus ay aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Ako na lamang po ang mananalangin. Ama naming Diyos, I lift up to you, Lord God, ang mga kapatid ko pong ito, na kung saan ay nagtaasan ng kanilang mga kamay na nagsasabing nais kanilang tanggapin bilang Panginoon tagapagligtas ng kanilang pong buhay. Father, we speak life and salvation, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid ko pong ito, Panginoon. Pagpalain mo ang kanilang buhay, maranasan nila ang isang buhay mula sa iyo, Panginoon. Na kung saan, isang buhay na kung saan ay punong-puno sila ng pag-ibig, Panginoon. Na kung saan sa lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon, ikaw ang laging tutugon. Hindi mo sila iiwan, ipababayaan man, Panginoon. Bless us, O Lord. Bless them, O God. Salamat po, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na iyong pinagkakaloob sa buhay nila, Panginoon. Thank you, God. At gayon din po, Lord, I lift up to you, Lord, ang mga kapatid ko din po na nandito po ngayon pong gabing ito. Salamat po sa iyong salita na minsan pa naming marinig, Panginoon, kung grabe kang umibig, Panginoon, na pagmahal sa aming lahat. Sa kabila ng aming kapalpakan, Panginoon, sa kabila ng mga kasalanan namin, Panginoon, hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami binibitawan, Panginoon. Mas lalo mo pinararanas at pinakikita at pinararamdam sa amin ang pag-ibig mo, Panginoon. Yung pag-ibig, Panginoon, na kung saan ay walang katampat, walang katumbas, Panginoon. Thank you, God. Thank you, God, sapagat ikaw ay Diyos ka sa amin, Panginoon. Let's all stand. Tumayo po tayong lahat. Minsan pa, awitin po natin ang awit po na ito. Hallelujah. Praise God. Huwag nyo lang pong awitin po ang awit po na ito. Kung totoo na naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos at nais mo rin na ipakita at ipadama ang pag-ibig mo sa atin pong Diyos, awitan po natin siya. Let's worship Him with all our hearts, with all our mind and our strength. Praise God. Sige po.
ang tunay nagmahal ng bulad ko. Thank you, Lord. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. Sige po. Worship Him. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sabay-sabay po tayong lahat. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Praise God. Sige po, pwede po bang sa lahat po ng mga tatay na nandito, pwede po bang please extend our hands? Or lapit na lang po sa harapan yung mga tatay po natin na nandito po. Sige po, nais po namin ipanalangin po kayo sa oras pong ito. Yan. Ikaw ang tunay na dakila Praise God. sa mundo. Sige po, lahat po ng tatay. Yan. Ikaw ang haring nagmahal Praise ng God. tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Praise God. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka Praise sa God. amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. People, let's pray for our Father. Heavenly Father, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa buhay po ng mga Father po na nandito po ngayon. Maging sa mga tatay na nakikinig at nanonood po sa kanilang mga tahanan. Thank you, Father, for the growth and for the strength na ginagawa mo para po sa kanila. In wisdom, in strength, lalo na po sa kanila pong spiritual na buhay. Thank you din po, aming Ama. You preserve each one of them with good health, Lord God. Lagi mong palakasin ang kanila pong pisikal na pangangatawan, Panginoon, upang maggamit po nila ito, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo at maging sa kanila pong pamilya, especially po ang kanila pong spiritual na buhay, Panginoon. Maggamit nila ng maayos na kalusugan sa kanilang paglilingkod para sa iyo, Panginoon. Bless them, Lord God, in all aspect of their lives, financially, materially, spiritually, and good health physically, Lord God. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Gawin mo po silang pagpapala, Panginoon, sa kanila po mga pamilya at sa mga mahal po nila sa buhay, Panginoon. Lord, salamat po sa buhay ng mga tatay po na ito, Panginoon. Palalimin mo po sila, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Nang sa gayon, O Diyos, ito ay dumaloy, Panginoon, sa buong pamilya po nila, sa kanilang mga asawa at mga anak, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sapagkat naniniwala kami, Panginoon, na ang mga amang ito, Panginoon, ng tahanan, Panginoon, sila po ay iyong pinagpapala, Panginoon, sa lahat ng bagay sa kanila pong buhay. Dalangin din po namin, Panginoon, ang wala pang kasiguruhang trabaho, Panginoon. Salamat, O Diyos, at inihahanda mo na, Panginoon, ang trabahong ito para po sa kanila upang ito'y
makapagbigay ng pagpapala, Panginoon, para po sa buong pamilya po nila, Panginoon. Bless them, Lord God. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na sila po, Panginoon, pagliwanagin mo ang buhay po nila, Panginoon. Nang sa gayo ay makita po sila ng kanilang mga mahal sa buhay na kung saan ay merong banal na takot sa iyo, Panginoon. Lord, salamat din po, Panginoon. Pangunahan mo palagi ang buhay po ng mga tatay na ito, Panginoon, na kung saan ang dating buhay na may mga hindi magandang bagay, Panginoon, ay ito'y pagagandahin mo, Panginoon, at yung magagandang bagay sa buhay nila ay lalo pang pagagandahin, Panginoon, higit pa kaysa dati, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Cover them, Lord God, with your love. Pagpalain mo sila, pakamahalin mo sila, Panginoon. Huwag mo silang iwan, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na maging pagpapala sila, Panginoon, sa lahat ng bagay, O Diyos, lalo na sa kanila po mga pamilya, Panginoon. Pinupuri ka po namin, O Diyos, pinasasalamatan sa tanging pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Ito po ang aming dalangin, Panginoon. Sa iyo lamang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And amen. Praise God. Praise God. Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Praise God. Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Let's give the Lord a clap offering. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Alam niyo po, katulad po ng sinabi ko po kanina, sa ating pong pagbibigay po ng ating pong tithes and offering, just give our best offering sa ating pong Panginoon. Ang Panginoon, hindi naman po niya tinitingnan kung magkano po yan. Ang tinitingnan po niya yung puso po natin. Na kung saan, ano man ang kalagayan po natin sa ating pong buhay, praise God. Sapagkat maniwala ka man sa hindi, ang Diyos po ang kikilos at gagawa sa buhay po natin. Depende po ito sa laman ng ating pong mga puso. Praise God. Katulad po ng sabi ko po kanina, ay kami ang leadership po ng Feel and Said Fellowship ay nagpapasalamat po sa inyong pagbibigay po ng inyong mga tithes and offering. Asahan niyo po na ito po ay mapupunta po ito sa pagpapalagana po ng gawain po ng ating pong Panginoon. Praise God. Meron po tayong yung ways to give, kung saan po natin pwedeng dalhin po at ibigay ang ating pong tithes and offering. Nandyan po yung account number po ng ating pong church. At sa mga, kung cash naman po ang ating pong gustong ibigay, meron po tayong envelope po, nasa likod po, nandun po sa table po ng Ushering Ministry. Pwede po nyo ilagay po doon at ilagay po sa ating pong offering basket. Praise God, praise God. Purihin po ang ating pong Panginoon. And by the way, gusto ko po sanang hingin po ang presensya po ng ilang pong mga kababaihan po natin po dito. Sa likod po ay meron po tayong mga simple gift for tatay. Nandito po pala. Wala po pala sa likod. Bigla napunta na dito sa harapan. Andito na po pala. So, from the bottom of our heart, ang atin pong church ay meron pong simple na gift na gusto pong ibigay po sa mga tatay po natin. Okay? Hindi man po ito kamahalan, pero alam po namin magagamit niyo po ito sa pang-araw-araw po ninyong gawain, lalo na pag nangangati po ang inyong katawan at medyo sumasakit po ang inyong mga ulo. Sige po, pwede po ba nating ibigay habang tayo po ay nagpupuri sa atin pong Panginoon? Come on! Praise the Lord! Praise the Lord! Let everything that has breath, praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise in the valley, a praise in the mountain. A praise when I'm sure, a praise when I'm doubting, a praise when I'm numbered, a praise when surrounded. Praise God! Come on! 'Cause praise is the water my enemies drowning. As
As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it. I praise when I don't. I praise because I know you're still in control. Cause praise is my weapon. It's more than a sound. Come on, let's praise our God. Hallelujah. Cause praise is a shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Alright, come on. Panginoon, minsan pa, tinataas ka po namin sa aming pong buhay. Sa isang linggong dadaan sa buhay po namin, Panginoon. Father, we receive your blessings and favor, Panginoon, sa aming pong mga buhay, financially, materially, spiritually, and good health physically, Lord God. We give you glory, Lord God, and we give you praise. Feel and said fellowship, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Praise God. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Praise God. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, By the way, oh my soul. mga kapatid, I won't be quiet, my God Okay. is alive. ang mga young adult po, dahil po ngayon po ay Father's Day, ang mga young adult po, ay meron po silang inihandang special na dinner para po sa inyo. Yan. Okay ha, may ano tayo ha? Pinapromote pa natin ha? Yan po ay mga luto po nila yan para gusto daw po nilang matikman po natin yung sarap ng kanilang mga niluto. Sige po. Thank you po. See you next Sunday. Praise God. Inside, praise the Lord, oh my soul. Let everything, hey, that has breath, praise the Lord, hey, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord, Praise the Lord. Let everything That is breath. that has breath. My soul. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you. Praise the Lord. Happy Father's Day to Happy Team Father's Online. Day. Happy Father's Day.